Hi, ito si Otako. Shoutout nga pala kina Mikey sa Lungguhit Gaming Edits, John Ravenvalds at sa lahat na tagapagsubaybay ng aking recap. Ito ang aking buod para sa anime ng 2023 na dapat special ang mahika ng isang returner. Kung nagustuhan mo ang aking mga buod, pakiusap na isaalang-alang ang pag-subscribe. Nagsisimula ang kwento pagkatapos ng isang laban, at marami ang namatay sa gitna ng digmaan. Naglalakbay ang isang malaking halimaw sa lupa at sinalubong ito ng isang grupo ng mga mandirigma. Tulad ng karamihan ng mga halimaw, ito ay kayang magsalita ng walang gumagalaw na mga labi at tinawag ang mga tao sa harap niya na mga hanggal sa pag-aakala na kanilang kayang talunin siya. Natutunan natin na ang mga mundo ng anino ay kumakatawan sa pinakamasamang kalamidad na kailanman kinaharap ng sangkatauhan, at patuloy nitong binubulaga ang mundo ng madilim na usok. Walang paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng usok na iyon, ngunit ang isang bagay na tiyak ay walang buhay na nilalang ang maaaring mabuhay sa lupa na ito. May isang paraan lamang upang iligtas ang mundo, at iyon ay sa pamamagitan ng pag-conquer ng mundo ng anino. Matapang na nagsabi ang isa sa mga bayani na oras na upang tapusin ang lahat. Medyo may kumpiyansa ang taong ito kahit maraming patay na mga bayani sa paligid, habang sinasabi kay Boromir na siya ang magsasalaysay at magwawakas sa sumpang ito. Nalungkot si Boromir at itinawag niya ang bawat galit na mga tao na lagi na lamang nagpapahayag ng mga bagay na malalabas, narito na ito. Ito, na tinutukoy niya ay ang pag-ubo ng apoy ni Boromir, pero nakuha ito ng batang may malaking kalasag. Bago nito makarating sa kanya, ito'y biglang nawala, at ito'y dahil sa aming pangunahing tauhan na gumamit ng isang anteng-anteng upang pigilin ito, nawala ang pagkakataon ng lalaking may kalasag na magawa ang anuman. Naghanda si Boromir para sa isa pang mas malakas na atake, ngunit itinaguyod ito ng aming pangunahing tauhan. Ang pangalang ito ay si Deezer, at maingay na inihayag na natapos na niya ang kanyang pagsusuri sa mahiwagang padrino. Sinarado niya ang bawat spell ng Draconian. Ang mga tao ay nagpasya na gumanti, ngunit nasaktan si Boromir sa pag-aakala na ang mga palalo na mga tao ay nagpapanggap na kayang talunin siya. Gamit ang kanyang buntot, umatake si Boromir, at sa wakas ay nagkaroon na ng pagkakataon ng lalaking may kalasag na magpakitang gilas ng sagkan ng atake. Sumalungat ang mga mandirigma upang makagawa ng pinsala, at sinaktan siya ng mage. Dahil ito na ang digmaan na magwawakas sa lahat ng digmaan, naisip ng mage na gamitin ang lahat ng natitirang mahika upang palakasin ang kanilang babae na mandirigma. Pinanig ni Deezer ito sa kanyang sigaw ng digma, at tumama ito sa huling malupit na saksak. Sumigaw si Boromir sa sakit at hindi siya makapaniwala na ganito na lamang ang magiging wakas ng lahat. Nagdiwang ang lahat, at muling nagsalita si Kapitan Avia upang sabihing, maganda. Namangha si Deezer sa kanilang mahusay na tagumpay at natutuwa na makalabas sila sa impyernong ito. Sa mga sandaling iyon, nagdiwang ang grupo, ngunit may isa sa kanila ang nagtukoy na wala pa silang natatanggap na mensahe mula sa mga mataas na opisyal at nagtataka kung sila ba ay nagsalpukan ng maling kalaban. Sinabi ni Ginoong Estado na si Boromir ay tiyak na tamang target, ngunit inireklamo ng iba na karaniwang dapat ay iniuwi na sila sa kanilang mundo ngayon. Hindi nag-aalintana si Deezer na maghintay pa ng sandali dahil tapos na ang lahat. Nagiging magaan ang loob, ngunit pinatunayan ito ng mage nang ipahayag niyang sa 155 milyon katao na nakipaglaban sa kanya, 6 na tao lamang ang nakaligtas. Bumaligtad ang mood ng malaman ito, at naging makabuluhan ang iniisip ni Deezer tungkol sa kung paano kinuha ng mundo na ito ang labis na marami mula sa kanya, kasama ang mga kasama niyang mandirigma at mga hindi maaring mapante na kaibigan. Pinaaliw ng hippie sa grupo ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabi na natalo nila si Boromir at sinusubukang baguhin ang usapan. Pinaliwanag ng mage na hindi nila maaring iwaksi ang katotohanan, at 99% ng mga mage ang namatay. Nais niyang mag-isip tungkol sa mga susunod na mangyayari, ngunit sinabihan sila ng hippie na magdasal muna. Binaba ni Deezer ang tensyon sa lahat, kaya't pinaulit-ulit lang ng relihiyosong hippie ang papuri kay Sheelguy sa kanyang galing sa pagsasara ng mga atake. Ngunit labis na mapagkumbaba ang lalaki at iniaalay ang buong papuri kay Deezer. Nakamangha ang mage sa kung paano si Deezer ay nakapagsusuri at nagpapalaya ng mga spell ni Boromir sa pamamagitan ng kanyang circle, na kahit siya ay walang ganoong kapangyarihan. Pinuna ng mage na kahit pa na may ganoong kapangyarihan. Si Deezer siya'y lubos na hindi kilala, at tinanong niya kung paano ito maaaring mangyari. Ipinaliwanag ni Deezer na iyon ay dahil siya ay isang simpleng mamamayan lamang. Iniisip ng mage na ito ay lubos na nakakalungkot, dahil kung siya ay naruroon sa Magic Tower, tiyak na magiging isang mahusay na tagapagtanggol ang aming binata. Pagkatapos ay sila'y nag-uusap tungkol sa mga plano nila pagbalik sa kanilang tahanan. Ang lalaking W ay nais na bisitahin ang mga tahanan ng kanyang mga yumaunang kaibigan upang ibalik ang mga alaala dahil sa konsepto ng karangalan sa kamatayan.
Ang hipster ay tila pinakamabuting tao sa sangkatauhan, sapagkat nais niyang bumalik sa kaharian upang alagaan ang mga pamilya ng mga biktima at itayo ang isang alaala. Gusto ng mage na hanapin ang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ulit ng Shadow Worlds, sapagkat kung may makalikha ulit ng ganoong mundo, tiyak na ito na ang katapusan ng sangkatauhan. Ang mandirigmang siyang tunay na nagtapos ng laban ay hindi nagsasalita, at tinatanggihan lang ni Rudy ang tanong. Nagtataka ang iba kung babalik si Deezer sa Heaven Academy, at iniisip niya ang isang babae na kanyang nakilala noon at sa huli namatay sa laban. Sinasabi ni Deezer na hindi pa niya napagpapasyahan at nais lang niyang makabalik sa kanyang tahanan. Bigla na lamang, sila'y may nadarama at napagtanto na hindi pa ito tapos. Hindi nila nauunawaan ang lakas ng mahika na kanilang nararamdaman, at nagulat ang mage sapagkat siya'y sigurado na kanilang pinatay si Boromir. Ngunit bigla na lang siyang nagkaroon ng kamalayan tungkol sa isang bagay. Inilahad niya na minsan niyang nabasa na ang puso ng isang dragon ay hindi lamang nagpapatak ng dugo. Ito rin ay nag-iimbak at nagpapalaganap ng malalaking halaga ng mana. Kapag namatay ang dragon, tumitigil ang pagtibok ng dugo, at ang imbakan ng mana, na walang ibang mapuntahan, ay sumasabog. Sumusulong ang aming bayani ng kalasag, na binibigyan ng isa pang pagkakataon na magpakita ng kabuluhan, at sinasabi sa mage na sana'y mas maaga niyang sinabi ang impormasyong iyon, kahit pa siya ay malinaw na may kasalanan sa halos lahat ng bagay. May dahilan ang mage, sapagkat ito ay unang pagkakataon sa kasaysayan na ang mga tao ay nagtagumpay laban sa isang dragon. Napuno ang kalangitan ng liwanag mula sa bangkay ng Monophil, at nagulat si Deezer nang hindi gumana ang kanyang spell. Pinaalala ng mage na wala ng pag-asa, kinakalaban nila ang isang malupit na bola ng kapangyarihan ng mahika, at kahit sa mga perpektong kalagayan, hindi nila ito kayang pigilan. Nagsimulang maghanda ang lahat para sa kanilang mga buhay na magwawakas na, at iniisip ni Deezer kung ito na ba talaga. Ang buhay niya mula sa simula ng episode ay nag-ikot sa kanyang mga mata, at bigla na lang, si Deezer ay natagpuan niyang nasa isang ibang lugar na lubos niyang hindi maintindihan. Nakasuot siya ng karaniwang damit at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Naririnig niya ang palakpakan sa malayo, at ini-welcome ng isang babae ang lahat ng bagong mag-aaral sa Heaven Academy. Naalaala ni Deezer siya bilang Professor Bergay, at ipinaliwanag niya sa mga mag-aaral na hindi lahat ay maaaring mag-enroll. Sa halip, sila'y magsasagawa ng pagsusulit, at tatanggapin lamang ang mga nasa top 600. Mukhang alam na alam ni Deezer ang sinasabi niya, at namumutla siyang sinabi na ang kanilang pagsusulit ay upang linisin ang isang Shadow World. Nagsusungit ang mga mag-aaral sa takot, dahil ito ay labis na mapanganib, ngunit sinasabi ni Bergay na hindi sila dapat matakot sa pagsusulit. Ang Shadow World ay isang artificial na mundo na nilikha para sa layunin ng pagsusulit. Habang siya'y nagsasalita, unti-unti nang nauunawaan ni Deezer ang isang bagay, ngunit hindi niya maipaliwanag. Sinabi ni Bergay na magsisimula na sila sa pagsusulit para sa taong 3613 na kinumpirma ang kinakatakutan ni Deezer. Ipinaliwanag niya na ang laban-laban kay Boromir ay nagsimula noong 3616 at sa susunod na 10 taon. Lumaban sila sa loob ng dungeon, at nasira ang lahat. Siya'y napaluhod habang iniisip kung ano nga ba ang layunin ng lahat. Sa paraang hindi na kailangan pang kunin ang kanyang sarili, batid ni Deezer na hindi ito isang panaginip, sapagkat malinaw niyang maalala ang lahat. Bigla na lamang, may sobrang galit na babae na nagpapakita sa kanya at sinasabing siya ay hinahanap. Nagpakilala siya bilang Lore at sinabi kay Deezer na siya ang magiging kanyang mentor. Hinahanap ni Deezer sa kanyang alaala ang impormasyon na si Lore ay isang magaling na mage na may kontrol sa apoy at nangunguna sa mga rangkang sa academy. Siya'y nagulat na malaman na isang simpleng mamamayan si Deezer at itinuro niya na kahit pumasa ito sa pagsusulit, mapupunta lamang siya sa beta class. Sa paaralan na ito, tila malawakang pagdiskrimina ang nangyayari. Ang mga maginoong noble ay mapupunta sa alpha class at ang mga simpleng mamamayan ay sa beta class, kahit gaano sila katalino. Hindi mo makakamit ang wastong edukasyon kung ikaw ay isang simpleng mamamayan. Pumasok sila sa loob, at namangha si Lore kung bakit hindi lubos na natutuwa si Deezer sa paaralan. Sinubukan ni Deezer na sabihin na nakita na niya ang kahawig na gusali dati, ngunit ipinaliwanag ni Lore na wala namang pasilidad na katulad nito. Basta na lang, nakasalubong nila si Alhaim, ang Water Mage, at naalala ni Deezer na hindi magkasundo si Diarrhea sa kanya. Nagtapon ng mga pang-iinsulto ang dalawang mga mage sa isa't isa, sinisiraan ni Alhaim ang kahinaan ni Lore at itinuturo siya nito kung gaano siya kaikli. Sinasabi naman ni Lore kung gaano siya nakakairita. Naaalala niya kay Alhaim na naungusan siya nito sa isang laban noon, ngunit sinasabi ni Alhaim na pinabayaan niya lamang ito. Nakakabilib si Alhaim sa pagmamanihala ni Deezer, ngunit natatawa ito nang malaman na siya ay isang simpleng mamamayan. Sinasabi nito na hindi siya makakatapat sa kanya, at sinabihan sila na abangan ang pagsusulit bago ito umalis.
Binigyan pa niya si Deezer ng payo, sinasabi na kahit na pumasa siya sa pagsusulit sa pamamagitan ng swerte, mapupunta pa rin siya sa beta class, kaya't mas mainam na hindi na lang daw siya sumali. Bigla na lang, tinawag ang mga mag-aaral upang magsimula sa pagsusulit, at nakikita natin na sobrang motivated si Lore na pumasa habang papunta sila sa pagsusulit. Mas lalo pang naging tiyak si Deezer na nasa nakaraan siya. Dahil dito, tinitigan niya ang paligid at napanatag na wala doon ang isang tao. Subalit bigla na lang, tinawag siya ng isang babae at pinakiusapan siyang huwag ng sobrang lumingon, dahil mukha raw siyang tanga. Hindi makapaniwala si Deezer na ito'y si Romantica, ang babae na siyang may mga alaala siya. Wala siyang ideya kung bakit nangyari ito, ngunit hindi na niya ito pinansin. Hindi niya hahayaang maulit ang isang tiyak na trahedya, at ipinangako niyang baguhin ang kasaysayan ng mundo. Tinawag ni Deezer ang kanyang matagal ng kaibigan, ngunit ito ay bago pa sila nagkakilala, kaya't tinanong siya ni Romantica kung paano niya alam ang pangalan niya. Ipinaliwan ni Deezer na nakita niya lamang ito sa screen, at sila ay magkakasama sa iisang grupo ng pagsusulit. Ini-wish siya nito ng good luck habang umaalis, ngunit ang iniisip lang ni Deezer ay kung gaano kasayang na hindi nito alam kung gaano siya labis na nasaktan sa pagkawala niya. Nagpakabangga ng ating hero na may time travel, at ipinangako na hindi na niya hahayaang dumaan sa ganitong kasamang karanasan si Romantica. Ang unang pagsusulit ay AAS sa beginner level ng Shadow World. Ligtas ang mga Shadow World sa paaralan, sapagkat ayaw nilang magkaroon ng reklamo mula sa mga magulang ng mga mag-aaral. Kaya kahit pa mabayaran ng mga mag-aaral ang pinsala, maaari silang umalis agad. Nagulat si Deezer na maaari pa ring magkaroon ng pinsala, at dumating si Alheim upang ipaliwanag na ang paggamit ng mahika at pag-atake sa mga kalahok ay pinapayagan. Sinusundan ng lalaking ito ang kanyang papel bilang bida kontra bida, at sinasabi na imposible kay Deezer na pumasa sa pagsusulit. Ipinakilala ni Alheim ang tao na itinuturing niyang mentor na si Duest, isang Magic Knight. Kilala ito ng aming protagonist sa paglipad ng panahon, dahil siya isang Magic Knight ng yellow at mataas na Circle Mage na kayang gamitin ng Vision Magic, na imposibleng aralin. Mas magaling siya sa espada kaysa sa karamihan ng mga Pure Knights at naging isa siya sa mga pinakamalakas na kasamahan ni Deezer. Nagtuloy-tuloy ang alitan sa pagitan ni Lore at Alheim, ngunit tila laging nauunahan si Lore ng lalaking ito, na iniwan si Laria na galit na galit. Sinabi niya kay Deezer na ang kanyang tsansa laban sa isang Magic Knight ay medyo masama ngunit hinihikayat siyang huwag sumuko. Tinawag ang grupo ni Deezer upang simulan ang pagsusulit, at silang lahat ay pumasok sa Shadow World. Ang kanilang layunin ay ang makamtan ang goal sa harap nila, at tanging ang tatlong pinakamagaling ang makapapasa sa pagsusulit. Pinapayagan silang gumamit ng mahikang atake, panggulo, at iba pang mga paraan na kinakailangan upang manalo. Kung sakaling makatanggap ng malubhang pinsala ang isang mag-aaral, siya ay madi-disqualify. Marahil, dapat ay mag-focus si Deezer sa pagsusulit, ngunit siya'y labis na abala sa pag-iisip tungkol kay Est. Siya ay naruroon sa hinaharap noong magwakas ang mundo, kaya't itinatanong niya kung bakit siya rin ay bumalik sa mundong ito na may alaala mula sa nakaraan. Si Est ay nagulat na alam niya ang pangalan ni Deezer, ngunit iyon ay dahil siya'y nag-check bago ang pagsusulit. Inuriratsa ni Est si Deezer dahil sa kanyang mas mababang kakayahan sa pisikal at marahas na sinasabi sa kanya na wala siyang magandang kinabukasan. Hindi niya rin maiwasang mapansin na may problema si Deezer sa mata dahil patuloy itong tumitingin sa kanya. Ngunit ina-assure niya siya na wala siyang dapat ay pangamba dahil wala siyang interes na atakihin ang mga mahihina. Maliwanag na hindi siya friendly, kaya't nagsasaad si Deezer na hindi siya ang loyal na kakampi mula sa hinaharap. Nagsimula ang karera, at si Est ay biglang nagtakbo na parang nagnakaw ng kung ano, iniwan ang lahat sa kanyang alikabok. Sumunod si Romantica, ngunit bumagal upang humingi ng paumanhin sa isang maliit na furball na nauntog niya. Agad namang sinundan ni Deezer, at itinuro kay Romantica kung gaano niya pa rin kalalagay sa mga bagay na tulad nito. Ngunit hindi alam ni Romantica kung ano ang ibig sabihin ni Deezer ng pa rin, at iniisip niya kung nagpapakamot sa kanya ang lalaki. Siya'y naiinis sa kung paano ito nakikisama sa kanilang dalawa at sinasabi dito na mag-focus sa karera. Ngunit hindi mapigilan ni Deezer ang kanyang sarili dahil sa matagal na niyang pagkukulang sa pakikipag-ugnayan kay Romantica. Lalong nagalit si Romantica nang marinig ang mga salita na ito, ngunit nagulat nang isalba siya ni Deezer mula sa isang random fireball. Galit na galit ang isang lalaki dahil nakialam si Deezer sa atake kay Romantica at ginamit ang kanyang fire rod upang atakihin ito. Ngunit kayang pangalagaan ni Romantica ang sarili at inalis ang taong ito. Ang pangalang ito ay Eggs, at ang kanyang diskwalipikasyon ay ipina-announce sa lahat. Nagpasalamat si Romantica kay Deezer sa pag-save sa kanya, ngunit bigla na namang nagalit sa mukha niya. Dahil sa mukha ni Deezer, naghuhulog ang dalawa nila sa pag-atake, kaya't nagdesisyon si Romantica na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang arrow sweep spell.
Sa ibang dako, may mga mataas na opisyal na nagsasabi kay Jesus na may ponytail na ang lahat ay nagpapatuloy ng maayos. Lalong nakakamangha na may isang Magic Knight na kasali ngayong taon, at ikinabilib nila kung gaano ito kagaling. Ngunit nang magtukoy ang isa na isang mahinang simpleng mamamayan ang kasama ng mahusay na Magic Knight, nagtawanan sila lahat. Ipinapahayag nila ang kanilang awa sa mahirap na bata, ngunit mukhang may alam ang isang babae dahil malalim siyang nagmamasid kay Deezer. Isa sa mga sumusunod kay Est ay tiwala na tanging pagpapatuloy sa pag-follow sa kanya ang gagawin niya upang pumasa, ngunit siya'y nagulat sa lakas ng hangin ni Romantica. Bagamat hindi sapat na malakas para magpatumba sa kanya, mahirap siyang mag-alaw. Sa sandaling iyon, nagulat siya nang madaling nakakarao si Est sa pamamagitan ng kanyang lakas. Ang ganitong klase ng tao ay sobrang inuukit ang oras para kay Romantica at nauuwi sa pagkayakap ng kalikasan sa pamamagitan ng malaking puno. Mayroon ding isa pang kasama ito na naging disqualified, kaya't 3 mag-aaral na lang ang natitira. Ngiti ang nasa mukha ni Romantica dahil ito ay nangangahulugan na silang 3 na lamang ang makakapasa, ngunit ang babae na ito ay desperadong magtagumpay at sinasabihan si Deezer na huwag nang ituloy. Nagugulat si Deezer sa kanyang pagsusuko, ngunit tumatanggi ito. Hindi siya makapaniwala na hindi sumusuko si Deezer kahit pa makita ang kanyang mahika, at nagagalit siya nang makita niyang ngumingiti lamang si Deezer. Ubus na ang kanyang pasensya sa makulit na lalaki na ito, at pinapangako niyang saktan siya ng sobra hanggang sa akalain niyang mamamatay na siya. Nilabas niya ang kanyang malakas na hangin at sinabing, later, sa kabaliwan. Ngunit nagulat siya nang magkomplemento si Deezer sa kanyang atake at makita na wala itong pinsala. Sobrang kakaiba na ang lalaki na ito. Hindi lamang siya nag-survive, ngayon ay itinuturo pa kung paano inuna ang bilis sa atake at kaya't ang kanyang kontrol ay mahina. Wala siyang pakialam kahit pa inaasar niya si Romantica. Nagrekomenda si Deezer ng kaunting pag-aayos sa kanyang atake at napakagalit ni Romantica. Ipinaghanda niya ang isa pang atake na tiyak na hindi tatalab at inilabas ang kanyang Venom Wind. Lalong nagpapakita ng kanyang galing si Deezer habang ginagawa nito ang bagay na ini-explain habang ginagawa. Binago niya lamang ng kaunti ang takbo ng hangin, at pinamiss niya ang atake ni Romantica. Nagulat si Romantica na gamitin niya ang inverse spell, dahil kadalasan, kinakailangan mong nasa mas mataas na antas o circle upang magamit ito. Imposible ito para kay Deezer dahil siya ang pinakamababang circle, kaya't desisyon niyang subukan siya ulit. Binasag na lamang ni Deezer ang kanyang atake ngayon, at nagsisimula nang mawala ang isip ni Romantica habang iniisip kung ibig sabihin nito ay mas mataas ang kanyang kasanayan kaysa sa kanya. Nabago na ang takbo ng mga pangyayari. Ngayon, si Deezer ay may kumpiyansang kanilang tapusin ang laban. May iba pa siyang dapat na talunin kaya't hindi siya pwedeng magstay ng matagal. May ilang mga partikular na nakakatakot na malapit na kay Romantica at napagtanto ito, kaya't siya ay nagsusubok kung kaya niyang baligtarin ang ilang mga spell ng kalaban. Nang madali nitong mapigilan ang mga iyon, napag-isipan ni Est na marahil ay mas mataas ang kanyang kasanayan kaysa kay Romantica. Tila ba ang mga tatsulok ay nagbabaligtad na ngayon? Ina-assert ni Deezer ang kanyang kakayahan tulad ng isang boss at sinasabi kay Romantica na ang pagsusunod-sunod ng mga spell ay hindi lamang ang kanyang kayang gawin. Hindi siya mamamatay at tatanggap pa rin siya ng pinsala. Hindi natatakot si Deezer sa pinsala at ginagamit ang apoy na mahika upang paliparin ang kanyang sarili ng mabilis. Iniisip ni Romantica na baka ito'y baliw, pero ito'y talagang isang diskarte na gumagana. Malapit na sa finish line si Inos na may komportableng bentahe, ngunit agad niyang napagtanto na si Deezer ay malapit ng humabol. Wala siyang kamalay-malay kung paano nilabanan ni Deezer si Romantica, ngunit naghuhusga siya na siya ang makakatalo rito. Naghanda siya ng isang malalakas na atake, at si Deezer ay nag-explica habang ginagawa ito. Sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa pagdaloy ng hangin, nakontrol niya ang takbo ng atake ni Romantica. Nagulat si Romantica nang magamit ni Deezer ang blowback mula sa atake, kasama na ang kanyang kakulangan sa pagkakabangga, upang mapalipad ang sarili niya. Aitan declared ni Deezer ang mananalo, ngunit para sa kanya, iyon ay halos walang kahalaga. Siya'y tumingin sa kanyang mga kaibigan at iniisip kung paano silang lahat, pati na siya, ay dapat maging mas malakas. Ito lamang ang paraan para malampasan ang trahedya. Sa ibang dako, nakita natin na isang lalaki na may isang katawa-tawang singsing sa daliri ang nagtagumpay laban sa ilang mga mag-aaral at itinalaga bilang mananalo sa Grupo F. Ang pangalang Dante ang kanyang pangalan, at tinitigan niya si Deezer habang ngumingiti ng may kasamang kabaliwan. Sa ibang dako, ang mga nasa kapangyarihan ng paaralan ay nag-uusap kung paano hindi dapat magkaroon ng commoners sa Alpha Class ngayong taon. Silang lahat ay malupit na namimili laban sa mga karaniwang mamamayan, anila, ang Alpha Class ay para lamang sa pag-aalaga ng mga hinirang at ang mga commoners ay dapat na masaya na lang na nakakapasok sila sa Heaven Academy.
Inilabas ng matandang lalaki na tila hindi pa naahit sa buong buhay niya ang kanilang mga argumento at ipinaalam na mayroong rekomendasyon na isang estudyante ang dapat na ilagay sa alpha class. Ito ay si Professor Bridget, at may kumpiyansang inirerekomenda niya si Deezer. Makalipas ang ilang sandali, tinitingnan ng mga mag-aaral kung aling klase sila na ilagay, at nakita ni Deezer na siya ay nasa beta. Subalit ang tunay niyang iniisip ay si Romantica, na tila'y labis na nagugulat. Babae M. Makalipas ang ilang oras, nakikita natin na si Romantica ay labis na nalulungkot sa kanyang maruruming paligid. Ipinaliwanag ng propesor na ang mga kasanayan ng mga mangkukulam ay nirangkang sa mga bilog. Ang pinakamababang bilog ay 1, at ang pinakamataas na bilog ay 7. Upang makapasok sa alpha class, ang isang mag-aaral ay dapat na hindi bababa sa bilog 2. Ang lahat ng mag-aaral sa klase na ito ay hindi aabot sa isang GS sa bilog 1, at hindi sapat ang kanilang mga kasanayan para sa tunay na mga shadow worlds. Iniisip ni Romantica na sapat ng masama na siya'y nasa beta class, subalit mas lalo pa itong nagiging masama dahil nasa parehong klase siya ni Deezer, na tila'y nakaiirita siya. Nagtataka siya kung bakit naruroon si Deezer, dahil ito'y nanalo laban sa Magic Knight at nagkainis naman siya dahil tila'y palaging nakangiti ito. Nakita natin na hindi nagtagumpay si Bridget sa pagkuha ng pagsang-ayon ng ibang propesor upang ilipat si Deezer sa alpha class. Silang lahat ay mga maharlika, kaya't mariin itong tutol. Galit si Deezer, hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng may talento na mga karaniwan, na hindi pinapansin dahil sa diskriminasyon. Desisyon ni Deezer na gisingin ang kanyang mga kakayahan, anuman ang kinakailangan para dito. Makalipas ang ilang sandali, patuloy si Romantica sa kanyang kalungkutan, at lumapit sa kanya ang lalaking si Dante. Siya ay nasa alpha class at plano niyang sumali sa Blue Moon, ang pinakamahusay na partido sa paaralan na binubuo ng mga nangungunang mag-aaral sa alpha class. Pumunta ang kilalang supladong ito para imbitahin si Romantica na sumali rin, dahil sa kanyang mahusay na mga kasanayan at perpektong lahi. Alam ni Romantica na kailangang pumayag siya, dahil ito rin ay magdadala sa kanya sa alpha class, ngunit pagkatapos ay sinabi ng lalaking ito na kailangang magde-date sila. Pinaalalahanan niya ito na ito ang unang pagkakataon na magkita sila, subalit sinabi ng lalaking ito na love at first sight ang naramdaman niya. Kailangan mag-isip si Romantica, ngunit bigla siyang regaluhan ng lalaking ito na sa kanyang bayan ay ibinibigay sa taong mahal nila. Halos hindi makapagsalita si Romantica matapos ang pagpapakita ng lalaki na ito, at nagulat siya nang biglang sumulpot si Deezer sa likuran niya. Inipaliwanag ni Deezer na narito siya upang magbigay ng parehong alok sa kanya, ngunit tumanggi ito na mag-date sa kanya. Nilinaw ni Deezer na sa halip ay nais niyang sumali siya sa kanilang grupo. Malinaw na pipiliin ni Romantica ang pinakamahusay na partido sa paaralan kaysa sa kanya, ngunit iniisip ni Deezer kung paano yun ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya sa hinaharap. Sinabihan siyang lumayas niya, kaya iniwan niya sa kanya ang sulat na dapat basahin kapag walang ibang tao. Kinutya siya ni Romantica na marahil ay nagsusulat siya ng mga nakakahiya doon, pero sinabihan siya ni Deezer na itapon na lang ang sulat pagkatapos niyang basahin dahil para rin ito sa kanyang kabutihan. Pagkatapos basahin ang sulat, naglaho ang mga panglalait sa kanyang mukha at nagalit si Romantica kay Deezer, na noon pa mang wala na sa paligid, alam niyang magiging sanhi ito ng kanyang galit. Nakita ni Deezer ang isang batang lalaki na may buhok na berde, at natuwa siya sa pagkakakita dito. Ipinaliwanag ni Deezer na sa mga warriors na sumali sa laban bago siya mag-time travel, isa sa pinakamabilis na manggagamit ng espada si Pram. Siya ang pinakamalakas sa isang timeline kung saan wala itong masyadong pagsasanay, kaya't hindi maisip ni Deezer kung gaano kahusay si Pram kung magkakaroon ito ng wastong pagsasanay ngayon. Sa sandaling iyon, dumating si Romantica, galit na galit dahil tila alam ni Deezer ang isang sekreto tungkol sa kanya. Pero sinabihan siya ni Deezer na tumahimik siya para mapanood ang ensayo niya. Hindi siya makapaniwalang kagwapuhan ni Pram at parang gusto niyang maging alaga o asong pet siya. Pumili si Pram ng isang armas na ikinagulat ni Romantica, dahil iniisip nila kung talagang kayang gamitin ito ni Pram. Ngunit maayos na ipinakilala ni Pram ang kanyang sarili, subalit tumanggi ang kanyang kalaban na kausapin siya, dahil ito raw ay para sa mga kabababasa sa beta class. Nagsimula ang ensayo, at agad na nagulat si Mulletman sa mga kakayahan ni Pram. Iniisip ni Romantica na malakas si Pram, ngunit alam ni Deezer na tila ba ito walang malay at walang pag-iisip sa pag-ikot ng espada. Sumugod si Mr. Business in the front, party in the back, ngunit alam ni Deezer na inaasahan ito at nag-anticipate ng counter mula kay Pram. Nakita ni Deezer na masyadong mabilis si Pram at sa pag-ikot ng isang itim na maong na may paikat-ikot. Ang batang lalaking may maikli at dekalbo na buhok ay nadama na siya ay mananalo ngunit hindi niya alam kung alin dito. Si Romantica ay naniniwalang siya na ang panalo, pero napagtanto ni Deezer na ang hindi alam ni Pram ang kanyang ginagawa, at hindi siya sigurado kung anong direksyon ang tama. Ipinanalo ang laro kay Peril, ngunit hindi ito nasisiyahan sa ganun lang.
Ibinasura nito ang kalaban at itinuloy ang pag-atake, at walang kwentang referee lamang ang sumubaybay, kaya't sumugod si Deezer. Pinaalala niya na natapos na ang laban pero bantaan siya ni Peril. May katalinuhan sa mga sinabi si Deezer, at tinanong niya si Peril kung siya'y nagalit dahil nasaktan siya ng sobra ng atake ni Pram o kung inggit lang ito sa mas talented na kaysa sa kanya. Iniimpre na napanood na lahat ni Peril ang kinikilos ni Deezer, at inatake nito siya na out of control, pero naagapan ito ni Deezer gamit ang kanyang braso. Inalala ni Deezer na sa umpisa pa lang, nasabi na niya na siya ang nagwagi, at pagkatapos nito, tinanong niya si Peril kung ano pa ba ang gusto nitong gawin. Pinalaya ni Deezer si Pram, at inamin niya na ginamit niya ang magic para mapanatili ang kaligtasan nito mula sa espada kaya hindi gaanong nasaktan si Pram. Nagsorry si Pram, ngunit ipinaliwanag ni Deezer na siya ang pumili na makialam. Iniisa-isa ni Pram ang mga pagkukulang niya, at ipinaliwanag niya na kung hindi nagdesisyon si Deezer na itulak ang hindi inaasahan sa laro, hindi sana siya natulungan. Napansin ni Deezer na may makakalaban na ito sa Alpha Class dahil sa kanyang ginawa, subalit sinabi ni Deezer na ito'y walang problema. Kailangan niya sabihan si Romantica na magpakalma, dahil siya ay sobra-sobrang obsessed sa kagwapuhan ni Pram. Nagpasalamat si Pram kay Deezer sa pagtulong sa kanya at nangako na siya ay gagantihan. Ipinakita ni Pram kay Deezer kung saan sila pwedeng mag-usap ng pribado, at tinagumpay niya sa kanyang kahilingan, na ito ay hindi nagsabi kahit kanino tungkol sa mga alam niya. Ngunit ibinunyag ni Deezer na alam ng mga propesor ang lahat, kaya't ibinaba ang ranggo ni Romantica sa Beta Class, kahit na siya ay isang mayamang mag-aaral na may kahusayan. Tinukso niya si Romantica, na siguro'y hindi magiging totoo na noble, at baka binili lamang ng kanyang mga magulang ang titulong ito. Alam ng mga propesor ang katotohanan, kaya't itinuring lang nila si Romantica na isang karaniwang tao. Tiyak si Romantica na si Dante ang magbibigay protection sa kanya kung sasali siya sa kanilang grupo, pero ipinapaalaala ni Deezer sa kanya kung paano nila tinawag ang mga karaniwang tao na marumi at mabababang tao. Inirekomenda ni Deezer na sumali siya sa kanyang grupo, at galit na galit si Romantica. Iniisip niya na kung hindi siya sasali, sasabihin ni Deezer sa lahat ang kanyang sekreto at tinutukoy pa na masama siya dahil tinutukan niya siya ng alak. Ngunit hindi siya isang taong hindi marunong makaramdam ng awa, kaya't sinabi lamang niya na kung hindi siya sasali, sa halip ay bubuksan na lang niya ang kanyang sariling grupo kasama si Pram. Bumilis ang imahinasyon ni Romantica na hindi magkamali si Deezer, at sa huli ay nagdesisyon pa rin siya na sasali kay Dante. Siya'y napakapangit na tao na ito, na parang walang ibang ginawa kundi ang palaging ngumiti at kilala ang kanyang lihim. Sa pag-iisip nito, sa unang pagkakataon ay nagpakita ito ng sobrang lakas noong eksamen at tila ba nakayang matalo ang Magic Knight. Sa gitna ng lahat ng iyon, tila ba kayang gamitin ni Deezer ang inverse spell kahit na nasa pinakamababang ranggo. Matapos mag-isip-isip. Bagamat nagpasya siyang sumali sa kanyang party, ngunit pangunahin ito upang alamin ang kanyang lihim. Galit pa rin si Romantica sa kanyang ngiti ng bawat hibla ng kanyang pagkatao, ngunit nagyakap ang silang dalawa sa kanilang kasunduan. Pagkatapos ay sumubaybay kami habang si Pram ay masusing nagmamasid sa isang kakaibang mukhang taybak na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Ang taybak na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ipinaliwanag ng kanyang ina na habang ang taybak ay kumikinang, ito ay nangangahulugang palaging iniisip siya ng kanyang ama magpakailanman. Ngunit sa sandaling hawakan ito ng batang ito, naglaho ito na parang bula. Swerte na lang at ang bahagi na iyon ay isang panaginip lamang. Sa mga sumunod, kinailangan ng tatlo na makipag-usap kay Bridget upang makapag-apply na magbukas ng party. Nag-enjoy sila sa mga merienda, ngunit agad itong naging oras upang mag-umpisa sa kanilang negosasyon. Si Romantica ang nagsaliksik kay Deezer ukol sa dahilan ng kanyang nais na buuin ang party. Kaya't simpleng inilahad na lang ni Deezer na plano niyang ma-promote sa Alpha Class sa pamamagitan ng pagkapanalo sa rangkang tournament. Tinalima nito ang kakirayan at kung gaano ito kahirap, ngunit ang tagumpay na aabutin sa torneyong iyon ang nagpapalakas loob sa kanya. Pinaliwanag ni Bridget na ito'y isang pagsusulit na ginaganap kasama ang Alpha at Beta classes. Upang mag-qualify sa pag-join, kailangan ng isang party na binubuo ng 3 hanggang 6 na miyembro. Ang pagsusulit ay nag-aalok ng isang laban sa pagitan ng dalawang party, kung saan ang mga nagwawagi ay magkakaroon ng mas mataas na ranggo. Ngunit hindi ibig sabihin na ang mga party na may mas maraming miyembro ay may kalamangan, dahil ang mga tagumpay ng bawat isa ay tinitake into account. Maraming paraan para mapalakas ang ranggo, ito ay batay kung gaano kalaki ang naging kontribusyon ng isang mag-aaral sa tagumpay ng kanyang party. Ang layunin ng rangkang tournament ay para tukuyin ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral. Ang mga nagsisilbing kampyon ay makikilahok sa mga pangwakas na bahagi na ginaganap sa isang shadow world. Ang mga nasa mga top 9 ay bibigyan ng titulo bilang single rankers. Ang mga single rankers ay maaaring mag-angat mula sa Beta class papunta sa Alpha class. Subalit, wala pang sinumang naging single ranker sa mga nagdaang taon.
Hindi ito kabiguan para kay Romantica, dahil malinaw ang malaking advantage ng mga alpha at tiyak na magiging one-sided ang torneyong iyon. Inilinaw ni Bridget na ito'y halos imposible, ngunit nagulat ang lahat ng magsabing ito'y karahasan kaya't ito ay mas naisasagawa. Ang mga propesor ay may opinyon na walang silbi ang mga beta dahil walang talento, kaya't kung magiging single rankers ang tatlo sa kanilang party, magpapatunay ito na mali ang mga propesor. Umaasa si Bridget na sila ay magtagumpay na mapabago ang makasisindak na sistemang ito sa paaralan. Kaya't inusisa niya si Romantica at si Pram kung sigurado ba silang makakasama sa party ni Deezer. Sumang-ayon sila, kaya't pagkatapos nito ay naglakad ang tatlo patungo sa isang magandang pasilidad ng pagsasanay ng mga top of the line. Subalit, sa kabila ng kanilang pangarap, hindi ito maari para sa mga beta students, kaya't sa kanilang pagtungo ay napadpad sila sa pasilidad ng pagsasanay ng mga beta students. Simpleng silid lang ito, at kung tutuusin, mas masahol pa, yamang halos magiba na ito, makalat, at lumalangoy na alikabok, at maingay ang sahig. Ngunit palaging positibo ang kanilang bida, at tiyak ito ay magiging kinalalagyan nila. Subalit nang masilayan nila ang maraming kasamahan sa kwarto, mga daang daga ang biglang sumilip at nagbalik sa kanilang mga lungga, na pagtanto nilang marami pala silang makakasamang roommates. Ang plano ni Deezer ay linisin ang kanilang maruming silid, ngunit ayaw nito sa daga si Romantica. Sinabi ni Deezer na kanya itong asikasuhin, kaya't hinangaan siya ni Romantica sa paghanap ng ibang kwarto. Subalit inihayag ni Deezer na ang totoong solusyon niya ay tikanan ang mga butas ng daga. Wala na silang ibang pagpipilian kaya't nilinis na lang nila ang lugar. Maganda ang naging resulta ng kanilang paglilinis, ngunit labis na nalulungkot si Romantica. Sinabi ni Deezer na oras ng magtungo, kaya't inakala ni Romantica na ito'y nangangahulugang umuwi upang maligo. Subalit ang ibig sabihin pala nito ay magsimulang mag-ensayo. Kaagad na nagsisi si Romantica sa pagpasok sa grupo niya, ngunit naalala niya ang mga layunin niya. Tinungo niya ang pintuan, ngunit inihayag ni Deezer na ang silid para sa pagsasanay ay nasa kabilang direksyon. Nagsimula ang pagsasanay sa pagtuturo ni Deezer kay Romantica kung paano paigihin ang kanyang mahika. Ipinaliwanag niya na magaling na ito sa aspeto na iyon, kaya't ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maraming atake ng hangin patungo sa target. Labis itong mayabang sa sarili, ngunit gusto ni Deezer na mataasan pa ang kanilang antas ng pagiging matagumpay sa pag-atake. Iniisip ni Romantica na ito'y imposible, ngunit ipinaliwanag ni Deezer na ito ang tanging paraan para mapantayan ang mga alpha. Tiwala siya na kaya ni Romantica ito, at naaalala niya ang mga tagumpay nito sa laban sa hinaharap. Hinahamon siya ni Deezer at sinabi na maaari na lamang siyang magpatuloy sa paglilinis kung nais niya. Ibinubuhos niya ang kanyang galit upang mapabura ang ngiti sa mukha ni Deezer. Upang makatulong sa kanyang pagsasanay, pinatry ni Deezer kay Romantica na ilagay ang isang bola sa loob ng isang bilog. Ngunit kinailangan niyang sabihin dito na hindi ito pwedeng itapon lang. Dapat niyang manipulahin ang agos ng hangin sa paligid ng bola upang ito'y umikot. May espesyalidad si Romantica sa mahika ng hangin kaya't ipinaliwanag lang ito ni Deezer na gamitin ang kanyang imahinasyon. Ito'y ginawa ni Romantica, at namangha si Deezer na nakuha niya agad kung paano galawin ang bola sa kanyang unang subok. Inihikayat niya ito na magpatuloy, at masaya si Romantica na nakuha ang papuri. Naghahangad si Pram na matuto ng pagmamahika ng espada, ngunit ibinunyag ni Deezer na wala itong maipapayo. Sa pagkakagulat ng lahat, sinabi ni Deezer na nakuha na ni Pram ang kanyang kasanayan bilang isang eksperto sa paggamit ng espada at sapat na ito para manalo sa torneo sa pagraranggo. Kumpiyansa si Pram na hindi ito totoo, lalo na't kakatapos lang ng pagliligtas ni Deezer sa kanya. Subalit batid ni Deezer ang tunay na potensyal ni Pram. Ang galing nito sa laban sa hinaharap ay hindi niya malilimutan. Isinasaad niya na dapat gamitin ni Pram ang mas magaang espada, lalo na ang isang rapier. Labis itong nababahala at natuto sa paanong paraan nito binabawian ang espada. Naiyak ito sa kanyang galit ngunit naging masaya sa resulta ng pag-aaral ni Pram. Hinikayat ni Deezer si Pram na magpatuloy sa kanyang pagsasanay at ipinakita na bilang mag-aaral ng sining ng espada, handa siyang maging kasamahan ni Pram sa paghahanap ng mga kasagutan sa buhay nito. Lumisan sila kay Romantica, na tila walang kahirap-hirap sa pag-aalaga sa sarili. Dumating sila sa silid ni Pram, at inihayag ni Pram na wala itong kaalaman kung paano itsura ang kanyang ama, dahil nangako ang kanyang ama na bumalik matapos lang kunin ang gatas. Ang kanyang ina ay isang ordinaryong tao, at ang tanging naiwan ng kanyang ama ay ang espada nito. Ngunit nang makita ni Deezer ang espada, walang duda sa kanyang isipan na iyon ang espada na ginamit ni Pram sa hinaharap. Sobrang gan nito, at ipinaliwanag ni Pram na matapos malamang ipinamana ito ng kanyang ama, kaagad na nag-umpisa siyang mag-ensayo para maging magaling na mga ngalahating espada. Para sa kanya, ang espada na ito ay isang simbolo ng kanyang ama, na hindi niya nakilala. Subalit biglang nagalit si Pram at inilahad na sinabihan siya na walang halaga ang espada.
Ito ay hindi isang bagay na karapat-dapat para sa isang maharlikang lalaki. Si Pram ay nagugunaw dahil sa akala niya'y mahal siya ng kanyang ama at iyon ang dahilan kung bakit iniwan ang espada, ngunit malinaw na hindi iyon ang totoo. Kaya tumatanggi ng gamitin ni Pram ang espada na iyon sa hinaharap. Sa susunod na araw, lahat ay masipag na nagsasanay. Si Romantica ay madali nang nailalagay ang bola sa bilog at labis siyang masaya na naging magaling dito sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit si Deezer ay agad na sumisira sa kanyang ligaya, sapagkat ipinaliwanag niya na ang bola ay hindi nananatili sa loob ng bilog. Nakatingin ng kakaiba si Deezer kay Romantica habang iniisip ang regalo na natanggap nito at may isang ideya siya. Hiningi niya kay Pram na ipakita ang espada ng rapier, ngunit sinabi ni Pram na hindi na niya iyon mahalaga, kaya't hindi niya ito maipapakita. Nanawagan si Deezer ngunit nakakagulat na sinabi ni Pram na ang dahilan kung bakit hindi niya ito maipapakita ay dahil ito'y kanyang binenta. Pagkatapos nito, makikita natin ang isang mabilis na sulyap sa isang tindahan kung saan may 2 nakakatakot na mga lalaki ang may hawak sa espada ni Pram. Salamat sa panunood ng unang bahagi ng buod na ito. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.